Isang kilalang pintor na si Paul Gauguin, sana tama yung pronunciation ko, isang French impressionist painter, sa isang ginawa niyang artwork painting. Nakasulat at nakadisplay ang isang obra niya na ito na nakalagay sa isang museum of fine arts ang ganito. Where do we come from? Yun yung question. What are we? Where are we going? Saan tayo nagmula? O ano tayo? O saan ba tayo patutungo? Isa din kilalang matalinong tao sa panahon niya na si Albert Einstein. Sa kanyang isang sinulat, yung kanyang credo. Of course, hindi ito tinagalog na lang natin. No? Ito ang sinabi niya. Ang ating kalagayan sa mundong ito ay tila kakaiba. Bawat isa sa atin ay lumilitaw dito nang hindi sinasadya at hindi inanyayahan para sa maikling pananalita o pananatili nang hindi alam ang dahilan o layunin. Ano ang obvious na mapapansin sa mga binabanggit ng dalawang author na tinuran ko? Pareho itong walang katiyakan sa layunin ng buhay at ang kawalan ng pag-asa sa hinaharap kung pag-uusapan ang kahantungan ng isang tao. Matapos mabuhay dito sa mundo, ang isang tao kapag sinapit niya ang kanyang kamatayan, ano na? What's next? Ano na ang mangyayari sa tao? Ano na ang naging kahalagahan ng kanyang buhay? So, ano yung susunod pagkatapos ng kamatayan? Alam ko at alam din nyo, ang salita ng Diyos sa Biblia ay may malinaw na sagot sa realidad at mga katanungang ito na iniisip ng maraming tao. Pero kahit may sagot ang salita ng Diyos o ang scripture sa bagay na yan, sa kabila nito, dahil sa kasalanan at sa kaaway na si Satanas, maraming tao sa mundo. Una na ang ating unang mga magulang ang naligaw at patuloy na naililigaw ng kaaway na ito. At dahil dito, ang mga tao ay walang katiyakan sa kanilang mga buhay. Nananatili ang katanungan at kalituhan. Sino ba ako? Ano ang pinagmulan? O ano ang kahulugan at layunin nito? At saan nga ba tayo patutungo? Sa dulo ay ang kasukdulan nga nito ay sa kamatayan at pagkatapos, ano na ang susunod? Kung saan ang makatarungang hatol ng Diyos ay gagawin niya para sa lahat ng tao. Ang mga hinirang niya ay makakapiling, siya magpawalang hanggan, ito yung katotohanan, at ang mga wala sa Panginoong Hesus. At sa gayon ay sasapitin ang magpawalang hanggan namang pagkahiwalay sa Diyos. Parusa na matatanggap dahil sa kasalanan. So, bad news. Pero salamat sa Diyos sa kanyang istorya, itong gospel story, na sa ganitong kalagayan dumating ang ebanghelyo na sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay tuluyang magdusang lahat. Sa simula pa lang sa Genesis o tinatawag na Proto-Evangelium, Genesis 3:15, ang sabi diyan, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. I believe malinaw itong naipahayag last Sunday sa pangangaral ng ating Pastor Derek. Na noon pa'y plano na ng Diyos sa simula pa lang, hindi plan B yung ginawa ng Diyos. Ito ay perpektong plano ng Diyos, ayon na rin sa kanyang makapangyarihang pagkilos, pamamahala at yung kanyang panukala. Kahit noong mahulog ang unang mga tao na sina Adan at Eva sa kasalanan, dahil sa pagsuway o dahil sa pagrebelde, pagsuway sa utos ng Diyos, ng kanilang paniwalaan ang panunuksong kasinungalingan ng kaaway na si Satanas. Pero ang Diyos, at sa kanyang buong karunungang pamamahala o soberanong pagkilos, isa sa katuparan niya ang kanyang layunin ng pagliligtas sa mga tao na nahiwalay sa kanya. Kanina, bad news.
Ito ang good news. Lagi natin narinig ang istorya ng gospel. Lagi natin itong napapakinggan every Sunday or even in our discipleship group o sa mga grace com natin. Mabuti ito. Paulit-ulit nating nanamnamin ang kwento ng Diyos. Kailangan itong ulit-ulitin hanggang sa bumaon at tuluyang lumalim sa ating mga puso. Dahil dito nakapaloob ang kwento ng buhay ng bawat isang nakipag-isa kay Kristo. Dumami ang lahi ng tao. Dumami at lumaganap din ang pagsuway at kasalanan. Bagamat nagpatuloy hanggang sa mga sumunod na lahi ng tao ang paulit-ulit na pagsuway nito sa Diyos at pagkalaban sa Kanya. Pero paulit-ulit ding pinapakita at pinaparanas ng Diyos yung Kanyang kabutihan at pag-ibig sa mga tao. Mula kay Noe, na kinulugdan niya kasama ng kanyang pamilya, nang iligtas sila ni Yahweh sa kanyang ginawad na parusa sa pamamagitan ng tubig na pumatay sa lahat ng tao dahil sa labis sa kasamaan ng mga ito, maliban sa nakasakay sa barko na pamilya ni Noe. Di nagtagal, nakalimutan nila ang ginawa sa kanila ng Diyos na pagliligtas. Again, sumuway na naman sila. Nagtayo sila ng lungsod at gumawa ng malaking toreng aabot sa langit upang yung layunin na maging tanyag sa buong mundo. Pero pinag-iba-iba ng Diyos ang kanilang wika para hindi magkaisang kalabanin ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Pinangalat sila ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo kung saan dito nagsimula ang iba't ibang lahi ng mga tao. Pumili siya mula sa mga ito at tinawag niya si Abraham. Nakipagtipan ng Diyos sa kanya at nangakong pagpapalain. Gagawin kong malaki at tanyag ang lahi mo. Pagpapalain kita. Pagpapalain ko rin ang mga gagawa ng mabuti sa iyo. Isusumpa ko ang mga gagawa ng masama laban sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng lahi sa mundo. Pumasok ang Exodus. Dito ang lahi ni Abraham ay tinawag na Israel. Ito ang pangalang ibinigay ng Diyos kay Jacob na anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. Si Joseph, isa sa 12 anak na lalaki ni Jacob, ay dinala ng Diyos sa Ehipto. Habang nasa Ehipto sila, dumami ang mga Israelita. At dahil dito, nabahala ang hari ng Ehipto. Dito ang mga Israelita inalipin at pinagbalupitan sa loob ng 400 years. Humingi sila ng tulong sa Diyos at inalala ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na paparamihin ang kanyang lahi. Ipinadala niya si Moses, ito ba yung leader ng mga Israelita, para pangunahan. Pangunahan sila na makalabas sa Ehipto. Hanggang sa tagpo na ang Diyos ay nagpadala ng mga salot kasi ayaw silang pakawalan ng mga Egyptians. No? Ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng mga salot sa mga taga-Ehipto upang makalabas sila rito. At ang huling salot na pinadala ng Diyos ay ang pagpatay sa lahat ng mga panganay, tao at hayop sa Ehipto. Pero nagbigay ang Diyos ng paraan para iligtas o para maligtas ang mga panganay ng Israel. At ito ay sa pamamagitan ng isang panganay na lalaking tupa na walang kapintasan. Ito ay ihahandog kay Yahweh. At pagkatapos kukunin ang dugo nito at ipapahid sa hamba ng mga pintuan upang lampasan ng anghel ng Diyos ang mga tinutuluyan ng mga Israelita upang hindi sila mapahamak o mapatay. Dahil dito, yung mga Egyptians na mismo ang nagmakaawa na umalis na sila. Sa panahong ito, halos 2 milyon Israelita na sila. At sa wakas, sa halos 400 years na pagkakaalipin, sila ilaya na. Nagsimula silang bumalik sa lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham, pero tumigas ang puso ng hari. Hinabol sila ng mga ito hanggang sa makarating sila sa dagat. At dito'y hinati ng Diyos ang dagat na ito upang sila'y makatawid at lunurin naman yung mga taong tumugi sa kanila para pagpapatayin ng Diyos dahil kaaway niya. Nang maranasan ng mga Israelita ang pagliligtas ng Diyos, nagtiwala sila sa Kanya at kay Moses na Kanyang sinugo. So, sa dulo, nagdiwang sila. Umawit ng papuri sa Diyos dahil sa pagliligtas na ginawa niya sa kanila. Pero 2 buwan paglabas nila sa Egypt, habang nag-i-stay sila sa paanan ng bundok ng Sinai,
Ibinigay ng Diyos ang kautusan through Moses upang maging gabay nila kung paano sila makapamumuhay ayon sa kalayaang tinanggap nila na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa mga tao. Sa utos ng Diyos, gumawa rin sila ng toldang sambahan kung saan dito gagawin ang mga paghahandog at pagsamba para sa particularly sa pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng mga italagang pari sa panahong ito. So ang gagawin ng pari, magkakatay sila ng hayop at susunugin ito sa altar. Ang dugo ng inihandog na hayop ang magtatakip sa kasalanan ng tao at maglilinis sa kanilang puso o sa harapan mismo ng Diyos. So ang ginawa nila, nangako ang mga taong ito na susundin nila ang utos ng Diyos. Pero kalaunan, hindi pa nagtatagal, sumamba muli sila sa Diyos-Diyosan na ginawa nila. At dahil dito, nagalit ang Diyos sa kanila at marami sa kanila ay mga nangamatay. Pero sa tagpong ito, namagitan si Moses upang maligtas sila sa galit ng Diyos. At noong sila ay papunta na sa Promised Land, bago sila makapasok, di po ba alam natin ang story. Nagpaikot-ikot sila sa wilderness for 40 years. Hanggang sa makapasok sila rito at pinagtagumpay ng Diyos laban sa kanilang mga kaaway. Dito ay naranasan nila ang kapahingahan at kasaganaan ng lupain. In short, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako para sa kanila. Hindi na naman natapos doon. Again, dahil pa rin sa kasalanan, itinakwil nila ang Diyos at patuloy silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na nagdala sa kanila sa marami pang kasalanan. At dahil dito, hinayaan sila ng Diyos na lusubin ng mga dayuhang bansa. Naging cycle ng buhay nila ang paulit-ulit na pagsuway sa ating Panginoong Diyos. Hihingi sila ng tawad, patatawarin sila kapag sila nahihirapan, hanggang sa mga sumunod na saling lahi. At this point, humiling sila ng hari na mamumuno sa kanila tulad sa ibang bansa. Ibinigay ng Diyos ito sa kanila. Pero ang mga namuno sa Israel, again, pasaway at rebelde rin. Pero merong mga sumunod sa Diyos, tulad ni Haring David, kung saan ipinangako sa kanya ng Diyos na ang kanyang kaharian ay magpapatuloy magpakailanman. At itong anak niyang sumunod sa kanya na si Solomon ay nagpagawa ng templo para sa Diyos na dito ang punong pari again ang pwedeng pumasok sa dakong banal once a year. Pero sa kabila ng nais ng Diyos na maranasan ng kanyang presensya, ng kanyang bayan, paulit-ulit pa rin ang pagrebelde ng mga taong ito na dahil dito, hinayaan silang muli ng Diyos na malupig ng iba pang mga bansa. Winasak ang kanilang bayan, ang templo ni Yahweh at sila'y binihag at ginawang alipin. So sa time na ito, nagpapadala ang Diyos ng mga mensahero, mga propeta, upang sila'y magsisi at sa kanilang mga pagsuway at kasalanan at muling sumunod sa Kanya. Dito ngayon, unti-unting pumapasok ang bagong tipan. Sa pamamagitan ng mga propeta at propesiya, sa lumang tipan ay pinangako ang darating na tagapagligtas o ang Mesyas. Isang dakilang hari na ang kanyang paghahari ay magpakailanman at ang pangalan niya ay Jesus. Na sa kanya ay nagkaroon ng katuparan. Fast forward 30 years. Matapos isilang si Jesus, nangaral siya tungkol sa kanyang sarili at sa paghahari ng Diyos. Na sa pamamagitan ni Kristo ay makakamtan ng mga tao ang pagligtas sa tunay na buhay, sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, na hindi lang tumutukoy sa pisikal, kundi higit pa ay ang buhay na ganap, walang kapintasan at kamatayan na paghaharian ng Diyos sa langit, sa pamamagitan niya, ni Kristo. Na hindi tulad ng inaasahan ng mga Israelita o ng mga Hudyo noong una, na makikita nating limitado dito lamang sa mundo habang tayo'y nabubuhay. Kaisa ng kanyang mga tagasunod at mga apostol ni Jesus, ang mga martyr that time, ang mga apostles, ang mga alagad ni Jesus, ay talagang nagbigay ng kanilang buhay alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Kahit pa maging kapalit ng kanilang buhay, alang-alang sa pagsunod sa Kanya. Marami sa kanila ay gumawa ng mga sulat o liham tungkol kay Kristo. From Matthew to Revelation, isang nilalaman,
patuloy na ipangaral ang mabuting balita upang palakasin ang mga mananampalataya ni Kristo, panghawakan ng pangako ng kaligtasan at sa dulo ay bigyan ng malulhating pag-asa dulot ng pakikipag-isa sa Kanya o sa mabuting balita. Ganun din, ang mensahe hindi nagbabago. Magbigay ng babala sa mga makasalanan at sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo ay matanggap ng mga tao ang buhay na kaloob ng Diyos. Hindi nagbabago mensahe hanggang sa panahon natin ngayon. Tulad ni John, sumulat tungkol sa napakagandang libro ng Revelation. Tignan po natin ito ngayon. Ano ba ang ibig sabihin ng revelation? So, unveiling sa Ingles, no? Kumbaga, inalis ang cover sa isang bagay. Ito ang pahuling aklat o letter sa New Testament. Nang ibig sabihin sa Greek word ay apokalipsis o pahayag. At the same time, prophetic. Ang librong ito ay prophetic din, no? Mahalagang makita natin na dahil malaki ang kinalaman sa tamang pag-interpret ng Book of Revelation kapag nakita natin sa lenteng ganyan. Ito ay prophetic, apocalyptic, ayan, eschatological, so yung mga theological term na ito, no? Ibig sabihin, na anumang makikita, hinula o prophesied sa Old Testament ng mga propeta. So kaya inuna ko kanina yung gospel story. At least ito yung foundation na makikita natin bakit ba nasabi ni John, saan ba tayo nanggagaling, ano ba yung mensahe na nais niyang iparating. So, sa Old Testament, dito ay ang mga propeta iprophesize ang pagdating ng Kristo. Halimbawa, tulad sa Daniel, sa Isaiah at iba pa, ay makikita ang mga simbolismo at images na ginagamit ng author na si John mula sa kanilang visions o panaginip na kung saan yung nakita ni John dito ay galing din sa Diyos. Of course, hindi lahat ay kaya nating sagutin sa pag-aaral, lalo na pag pinag-aralan natin yung Book of Revelation. Dahil sinabi ko nga kanina, itong book na ito is eschatological din. Na alam natin na sa mga unang mga nag-aral sa aklat na ito, so maraming theologians ay mayroong iba't ibang nabuong pananaw patungkol sa huling mga araw or last things na itinuturing na parang napaka-controversial na usapin, no? O doktrina. Dahil na rin sa masyadong pagbibigay details ng mga nakasulat dito. Pero ang maganda, hindi naman itong parang rocket science o napaka-komplikado para hindi natin maintindihan at maunawaan. Sabi nga sa book ni Vern Poistres, sa pasimula ng kanyang isinulat, can we understand Revelation? Yes, ito'y maintindihan na kung titignan mo sa pananaw na ang Diyos ang siyang nag-rules ng history and will bring it to its consummation in Jesus. Again, gospel na naman. Ganon din kung babasahin natin ito sa lente, yan, ang spotlight ay kay Kristo. Of course, hindi binabaliwala ang pagkakaisa ng Trinidad o yung Trinity. Bukod doon, ang Revelation ay kasabang bahagi ng all Scripture. Noong una, parang Revelation, parang hirap mag-study sa Revelation. Pero, yun nga, no, mas ma-appreciate mo pala pag tinutukan mo siya. So ito'y bahagi ng all Scripture. Meron tong practical value for exhortation, comfort, and training in righteousness. Maiintindihan at mapapakinabangan sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Bagamat makikita natin ang daming mga signs or mga symbols, etc. Pero meron siyang malinaw na nais ituro. Ang author dito ay makikita sa Revelation chapter 1, verse 1a. Ano sinasabi dito sa talatang ito? Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kanino? Kay Juan. Malinaw, di po ba? Naalipin niya. Sa pamamagitan ng anghel na Kanyang isinugo. Si John, na sinasabing sumulat din ng The Gospel of John at yung tatlong epistles sa 1st, 2nd, and 3rd John ay nagbigay sa atin ng napakaganda at mapangahawakang katotohanan. Bagamat may ibang nagsasabi na ibang John po ito, na author of Revelation.
Kung sino man sa kanila na author nito, ang mahalaga ay meron siyang tiyak na gustong sabihin at ituro sa kanyang mga sinulatan. Otherwise, pagtalunan man kung sino yung author, ang pinaka-ultimate na author, walang iba kundi ang ating Panginoon. Makikita rin sa nakasulat dito na ang layunin ng paghahayag na ito ay ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Chapter 1, verse 1b, verse 2. Verse 2, pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. So ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng ipinahayag ni Hesukristo. Then verse 4, mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asia. So ito ba yung Asia natin na kinabibilangan ng Pilipinas? So hindi, no? Ito yung modern Turkey ngayong panahon o malapit sa Syria. Ang sabi dito, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang kasalukuyan at darating, nakaraan, kasalukuyan at darating, mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono, o yung description sa Holy Spirit, same with chapter 4 verse 5a, ang sabi dito sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo, ito ang 7 espiritu ng Diyos. Dito ay ginagarantiya ni John na makakasama nila sa kanilang mga buhay sa pagpapatuloy ng kanilang pagsunod kay Kristo. Itong 7 churches na sinulatan niya sa context nun. Sa kabila ng mga sufferings and persecution, so ito yung context niya, di ba? Ini-encourage niya itong mga taong ito. Chapter 1, verse 9, ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na naranasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Noong ako'y nasa isla ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at nagpatotoo ako para kay Jesus. Sinasabing isinulat niya ang aklat na ito, AD 95, sa panahon ng pamumuno ng Emperor ng Roma na si Titus Flavius Domitian. Gusto ng Emperor na ito, na si Domitian, dapat siya lang yung kikilalanin. Dapat siya lang yung sasambahin bilang Panginoon. Kasi para sa kanya o sa kanila, katumbas ng kapangyarihan ng emperor ang Diyos sa kanila. Kaya ang sino mang tumanggi rito ng mga Christians ay pinarurusahan at nakakaranas ng matinding persecutions o pag-uusig. Kaya nga sinasabing si Domitian ang nagpatapon kay Juan sa isla ng Patmos bilang parusa dahil sa kanyang pagsunod kay Kristo at sa pangangaral nito tungkol sa kanya. Ayaw na ayaw ito ng mga Romano. Banta ito para sa kanila, maging sa kanilang pampolitika. Dito ngayon sa Patmos, ay sinulat ni Juan itong aklat ng Revelation upang, yun nga, palakasin, i-encourage at bigyan ng pag-asa ang mga mananampalataya rito dahil sa mahigpit na pag-uusig at paghihirap na nararanasan nila at mararanasan pa. Chapter 14, verse 12, ang sabi po dito, ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos. Ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatiling tapat kay Jesus. Magpakatatag sila. The same time, sa time natin ngayon, hindi nagbabago ang mensahe ng Panginoon. Bukod dito, upang matulungan silang siyasatin ng kanilang mga buhay o puso sa Panginoon sa kanilang personal na pamumuhay or as a church, at magpatuloy rito ng may pakikipaglaban at pagtitiis. Sa Revelation 18 verse 4 and 5, sabi po dito, narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi maparusahan kasama niya. Sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya at hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. So it's a reminder. Yung description, yung Babylonia na sa kanyang kasamaan na sinasabi dito ng author na huwag nilang gayahin. Isang simbolikong lugar na tulad ng Babylonia sa pagkamakasalanan nito. Huwag nilang tularan yan. At makibahagi sa gawain nito ng paglaban sa Diyos.
Heto tayo sa panahon natin ngayon. Patuloy na pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos na hindi nagbabago sa pagtuturo sa kanyang layunin. Nalayuan natin ang lahat ng uri ng kasalanan, kasamaan o kahalayan o anumang kaakibat na makakaapekto sa ating kabanalan at pagsunod sa ating Panginoon. Ganito rin ang pinapaalala. Nasulat sa 1 John chapter 2, verse 15 and 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang malaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So sa ganoong pagtigin at layunin kung bakit sinulat ni John ang letter na ito para sa mga lugar na yon, no? Ay hindi rin para maging sobrang curious sila itong kanyang mga sinulatan sa Revelation at isatisfy sila sa future things. Bagamat mahalaga yan, don't get me wrong. Nang ibig ko sabihin ay yung mga details and all. Kasi napakarami talagang detalye ng Revelation. Ang aklat na ito, okay, was originally sent to 7 actual local churches na dinidescribe niya sa chapter 2 and 3. Ay malinaw sa kanya na ang lahat ng mananampalataya ni Kristo, hindi lang sa panahong ito, kundi maging sa atin ngayon ay patuloy na magbibigay sa atin ng malaking benepisyo. In fact, God promised a special blessing to the one who would read the book and obey its message. Chapter 1, verse 3. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Kumbaga, kung malapit nang maganap ang pagdating ng Panginoon sa panahon nila, parang mas malapit na tayo. Way back 2,000 years, no? Sa ganyang kaisipan, maintindihan natin ngayon na ito pala ang layunin ng sulat na ito. At pagdating dito sa chapter 5, ipapakita niya kung paano sa pamamagitan ng mga images o symbols ay kanyang gagamiting paraan ng pagpapaliwanag sa mga sinulatan niya na nauna na niyang pinakita sa mga previous chapters. Tingnan natin ang teksto. Verses 1 to 4. Sabi rito, nakita ko sa kanang kamay na nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakabalumbon na may sulat sa loob at labas at sinarhan ng 7 selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas ng balumbon? Ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa, na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Verse 4, buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpuang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nalalaman niyon. Dito may binabanggit si John tungkol sa 7-sealed scroll in the hand of God. Ang description niya sa scroll na ito o sa Tagalog na ginamit ng MBB na translation o kasulatang nakabalumbon, nakarolyo, and then nakaseal. So try to picture yan sa ating isipan, no? Ito ay nakasarado at hindi mababasa. O di kaya wala nang maaaring maidagdag pa sa nilalaman ng nakasulat dito. Ano man ang nakasulat dito ay kumpleto at final na. Para ba itong title deed o titulo? O kaya parang last will and testament na ang tanging maaaring magbukas ay ang nagmay-may-ari nito. Ano ba itong scroll na ito o aklat na sinasabi ni John na nakaselyo? Ano ba ang importanteng nakasulat dito para makita niya sa kanyang isipan na kahit ang anghel ay napatanong ng malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyong ito? At dinagdag pa niya, verse 3, ni makatingin ay hindi ito bagawa ng mga kung sino man o kung saan man manggagaling ang magbubukas nito. It's simply a common biblical expression denoting the entire universe. Kung saan nagdulot kay John ng matinding pagkalungkot. To the point siya'y buong kapaitang napaiyak dahil walang natagpuang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman na yon. Sabi ko sa first point na ito,
yung problema. Sino ang karapat dapat na magbukas? Para bang encrypted file o isang digital file na protected o nakasecured upang hindi mabasa o ma-access ng hindi authorized sa tao o maybe ng hacker. Sinabi kong maybe kasi ngayon, kasi posible na. Kahit na may passcode yan. Yung mga hacker ngayon, yung masasamang loob, kayang buksan, di ba? At kung hindi nga mabuksan, madidismaya ka. So yun yung picture, no? Para din siyang siguro gamitin ko na lang yung Facebook account. Yung password, parang gano'n, no? Gusto mong mabuksan yung Facebook ng asawa mo. O ng jowa. Jowa tuloy. Ng jowa, di ba? Parang, ba't mo bubuksan? Akin to, parang gano'n. Hindi mo siya ma-access. Parang sa isip mo, gusto mo kasing malaman kung may tinatago ba itong sikreto. I'm trying to point out na yun yung parang hindi mo siya mabubuksan. Yun lang. Kasi nga ay sino man yung karapat dapat yun nagmamay-ari nun. Okay? So hindi ko i-detalye lahat at bibigyan kahulugan isa-isa. Ano ba itong bawat selyo na binabanggit, though may kasunod dyan na mga chapter na sasabihin dyan ni John. Yung paliwanag. Okay? Siguro sa ibang pagkakataon, kapag siniris itong Revelation, ay, teka, tamang-tama pala, Revelation yung ating Bible reading. Di ba? So chapter 1 to 11. Pwede na niyong basahin yan this week. At kung may time, pagkwentuhan natin, susubukan natin alamin at pag-usapan itong Book of Revelation. Then, yun. So, punta tayo kagad doon sa second point. So, nakita natin yung problem. Sino magbubukas? Dito napakalinaw na sinasagot yung question na sino nga ang karapat dapat? Verse 5 to 7. Ngunit sinabi sa akin ng isang matatandang pinuno, huwag kang umiyak. Tignan mo, ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, ay nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakabalumbon. Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng matatandang pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang, ang isang korderong nakatayo na ang anyo ay tulad sa pinatay na. Ito ay may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong daigdig. So lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakabalumbon sa kanang kamay na nakaupo sa trono. So ano makikita natin dito? Makikita ang malinaw na sagot o solusyon sa problemang sino ang karapat-dapat magbukas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa bahaging ito, may makikita tayong unique na title sa ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko yung sermon yung devotion ni Pastor Aldrin dito, yung title. Bukod pa sa inaral natin sa ating book series na The Name Above All Names, na binanggit ko na rin kanina, yung mga titulo na as prophet, priest, king, and the like, ang sabi rito sa verse, sa Ingles, He is the Lion of the tribe of Judah. Ang leon mula sa lipi ni David. So, saan ba yung reference na yan? Sa Genesis 49, verses 8 to 10, ang sabi dito, ikaw naman, Judah, ay papupurihan yung mga anak. Ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang, mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juda'y leong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sinuman. Setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan sa kanya kailan may hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Sinabi rito, ang isang manunulat na theologian, so Jacob prophetically gave the scepter to Judah and made it the tribe of the kings, o kings. Sa story, kung maalala natin, di ba,
nang humingi ng hari ang Israel, bagamat unang binigay si Saul, na alam natin na naging paraan din ng Diyos ng pagdidisiplina sa bayan niya, pero primarily, hindi kasi sa lahi ni Benjamin kung saan si Saul ay nakalipi, kundi sa lipi ni Judah. Kung saan naman galing si Haring David at galing ang ating Panginoong Jesus. Ang larawan ng pagiging leon, dagdag pa sa comment ng isang theologian din na si Warren Wiersbe, speaks of dignity, sovereignty, courage, and victory. Na walang ibang patutungkulan nito kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Bilang hari na legit, physically and spiritually, which means as far as his humanity is concerned, Jesus had his roots in David. Isaiah chapter 1, verse 1 and verse 10. But as far as his deity is concerned, Jesus is the root of David. This speaks, of course, of our Lord's eternality. So dito ay makikita ang katotohanan ng pagiging tunay na hari ni Kristo at ang kanyang paghaharing ito ay magpawalang hanggan. Kung ang hari dito sa mundo o kahit na mga presidente sa bawat bansa natin sa mundo, may tuturing na makapangyarihan, kaya ang kanilang mga nasasakupan ay kinakailangan sumunod at gumalang dito, pero hindi may kukumpara o much less ito at hindi may papantay sa pagiging hari ni Kristo. Kung tutusin nga, di ba, maraming mga tao na kumakalaban sa mga namumuno dito sa lupa. Even our president. Lalo pa kung hindi nila gusto ang pamamalakad dito. Napakadaling tumuligsa ng mga namumuno. Mag-post ka lang sa Facebook o social media, mapaparating mo ang iyong hinaing. Yes, pwede kang makasuhan ng libel, mga demanda, kung nakursunadahan ka ng mga namumuno o ng Pangulo halimbawa. Pwede kang makulong o mapapatay, pero hindi tulad ng hindi pagpapasakop, pagkilala natin sa pagiging hari ni Kristo. Mangangahulugan ito ng ating pagkapahamak eternally kung tayo ang luluklok sa trono ng ating puso at pairaling tayo ang masunod. Pagkatapos nakita ni John ang kordero na nakatayo sa trono. Kumbaga, hindi isang baby sa sabsaban o sa krus o sa tomb or libingan, kundi sa kalangitan doon sa trono. Kanina ilarawan ng isang leon, pero dito isang kordero na ang anyo ay tulad sa pinatay na. Na ang korderong ito ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. John 1:29 ay ang daan para sa kaligtasan ng mga tao na sasampalataya sa kanyang natapos na ginawa sa krus. Na ang kanyang pagkamatay na parang kinatay na hayop ay nagdala sa kanya o nagbigay sa kanya upang maging karapat-dapat na magbukas ng selyo at ng kasulatan na sumisimbolo ng katubusan ng mga hinirang o pinili niya sa kaligtasan na tanging si Jesus ang siyang may kapangyarihan, paraan, kakayahan, karapatan upang matiyak ang katuparan nitong plano ng Diyos ng pagliligtas sa atin. At sa halip na tignan ang mga larawan ng 7 sungay o 7 mata, sa reference book ng Name Above All Names na sinulat ni Bregan Ferguson, to quote, God is simpler than all that. The horns speak of power and majesty. The eyes remind us that Christ has sent His Holy Spirit into the world with all of His omniscience, perfect understanding, and wonderful discernment, and the fact that there are 7 horns, eyes, and spirits simply expresses numerically the idea of fullness and perfection. End of quote. Dito'y makikita ang Trinity o yung Holy Trinity at ay at work para sa katiyakan ng mga tinubos. Though sa text natin hina-highlight yung kordero, pero at this point makikita natin kung paanong at work yung Trinidad, yung Holy Trinity. Para sa katiyakan ng mga tinubos, ang banal na Espiritu na isang persona ng Diyos kasama ng Diyos Anak at Diyos Ama. Verses 6 and 7 ng ating text. In verse 6b,
makikita ang God the Spirit. Verse 7, lumapit ang kordero. Parang yung tagpo na, halimbawa lang to ha, nakaupo sa trono yung ama, then lumapit yung anak, at kinuha ang kasulatang nakabalumbon sa kanang kamay na nakaupo sa trono o yung God the Father. How comforting kung paanong ang ating Diyos ay ang siyang nangunguna at kumikilos upang tayo magkaroon ng matibay na pag-asa sa buhay na ito at sa kamatayan at matiyak na hindi tayo bibiguin dahil ito ang sinasabi sa kanyang kasulatan. Marahil marami sa atin ang dumaraan sa mga sufferings. Bakit ko yun malakas na loob sabihin? Especially sa ministry na nakaatang din sa aming mga elders, particularly sa amin ni Pastor Derek. Ang mga karanasan na na-experience ng marami sa atin o lahat sa atin, iba't ibang uri ng pagsubok at panunokso ng kaaway, paligayahin tayo ng salita ng Diyos. Nag-comfort sa atin na matatapos ang lahat ng ito. At meron tayong kapatawaran sa kasalanan kung aaminin mo sa iyong sarili na kailangan mo ang pagpatawad ni Kristo. Hindi yung sarili mo o yung puso mo na nakaupo sa trono nito, yung sarili ng lahat ng gusto mong gawin na gagawin mo. No. Tanging si Kristo ang ating hari at ang pinatay na tupa, ang ating maging pangunahin sa ating buhay. Tulad din ng mga naranasan ng mga Kristiyano sa sinulatan ni John, naway patuloy tayong alawin ng mga pangako ng Diyos sa kanyang salita na nagsabi sa atin na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Siya'y ating kasama sa bawat araw na dumaraan sa buhay natin. Kahit napakahirap na pagsubok, kahit napakabigat na kasalanan, ay kayang patawarin ng Panginoon sa bawat pusong handang isuko ito sa hari ng mga hari. Bukod sa katiyakan ng pagsama ng kanyang banal na Espiritu sa bawat isang may pakikipag-isa sa Kanya, ang Diyos mismo ay kasama natin. Ito nga ang ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Sa dalawang katotohanan na nakita natin, yung point 1 and point 2, yung una, yung problem, sinong karapat-dapat na magbukas itong scroll na ito, and then, sinagot natin doon sa 5 and 7, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, ang kordero ng Diyos. Then verses 8 to 14, ano yung tugon dito? Verse 8 muna. Bago natin tignan yung response rito, ang sabi ng talata, nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong bangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. So nang makuha ang aklat, tumigil ang pagluha ni John at napalitan ng pagsimula ng pagpupuri sa Panginoon. Nagpatira pa ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na elders na maaaring ibig sabihin nito ay bilang simbolismo na kumakatawan una sa 4 living creatures, sa lahat ng nilikha. Maybe yung mga hayop, mga tao at lahat ng aspeto ng kalikasan. At itong 24 na pinuno ay maaaring kumakatawan sa buong bayan ng Diyos. Medyo may konting mathematical na nabasa ako, though pwedeng mali. Ang sabi ng ilang comment dito ay 12 tribes of Israel plus the 12 apostles or simply mga makalangit na mga creatures or mga nilalang. Kumbaga, espiritual na kinatawan ng pagsamba. Bawat isa'y may hawak na alpa na ginagamit na instrument sa pag-awit ng papuri sa lumang tipan. At itong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Na parang usok nito ay mabangong amoy ng aroma sa harap ng Diyos na banal. Nakita natin yung mga paghahandog, di ba, sa Old Testament. Ang pinakamahalaga rito na nais kong makita natin ay makikitang expressions ng pagsamba at pagpupuri rito kay Kristo, the Lamb of God. Bilang kordero na karapat dapat tumanggap ng pagsamba mula sa lahat ng nilikha at ng bayan ng Diyos dahil sa tagumpay sa pagtubos na ginawa niya para sa atin ng mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Kaya itong verse 9, inaawit nila ang isang bagong awit. Awit ng katubusan.
Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulutang nakabalumbon at magtanggal sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo, itinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika o lipi, bayan at bansa, na ang halaga ng dugo niyang ito na dumanak sa krus ng Kalbaryo, na pinangtubos sa atin ay walang anumang katumbas na halaga. Ito'y minsan lang na ang epekto ay pang walang hanggang kaligtasan na kailanman ay hindi natin karapat-dapat tanggapin. Pero ipinagkaloob sa atin ng Diyos na nagdulot sa atin ng napakalaking pribilehiyo na makalapit at mapanumbalik sa Kanya. Sa katotohanan ito, at kung lubos na uunawain natin, malaki ang mababago nito sa ating puso sa pagsamba sa Panginoon. Hindi ko lang sasabihin, una kapag tayo aawit ng papuri sa Diyos para sumamba sa Kanya, ay dapat malakas ang ating tinig na hindi naman pasigaw kahit sintonado yan, dahil ina-express mo bilang tinubos ni Kristo ang iyong pagkilala sa Kanya bilang hari at tupang kinatay para sa atin. Pero higit pa ay ang iyong puso na taos at totoo na umaharap sa Kanyang kabanalan ng may kababaang loob at may labis na pananabik kasama ng mga hinirang ng Diyos o ng Kanyang pamilya. How amazing kanina. Nang habang tayo umaawit ng sama-sama sa mga songs na ating kinanta. Naalala ko yung sinabi ni Kuya Romel sa kanyang devotion. Yung mga liriko pa lang ng awit, nangungusap na sa atin kung paano ang salita ng Diyos kahit sa ating mga inaawit ay nagpapakita ng Kanyang kabanalan, kapangyarihan o anumang katangian niya na magdadala sa atin sa patuloy na pagsamba at pagkilala sa ating Diyos bilang makapangyarihan na karapat dapat tumanggap ng papuri. Babaguhin ito ang puso mo kung paano ka aawit sa Panginoon, kung paano ka sasamba sa Kanya. Kaya every time we gather, sing wholeheartedly sa Panginoon. Dapat hindi mo pinagpapalit ang pagtitipon sa church para sa ating sama-samang pagsamba sa ating Panginoon. Sa ano pa mang mga bagay o dahilan na maaaring sabihin natin sa ating sarili. Siguro, o marahil, ay kung talagang hindi mo kaya dahil sa karamdaman at wala kang sapat na lakas para gawin yun na pumunta sa church. Pero, anong tamis at ganda. Every time we gather sa church na ito, and we're singing together, para tayong, piling ko kanina parang, kulang lang siguro usok, parang nasa langit. Practice lang. Di ba? Ito naman yung gagawin natin in the long run. So why not here, habang tayo narito, sing out, or wholeheartedly sa iyong puso. Verse 10, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na tinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ang karapatan ng kordero na buksan ng aklat ay batay din sa katotohanan ng ginawa niya ang kanyang mga tinubos na maging bahagi ng isang kaharian at hinirang silang maging mga pari to serve Him para paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pag-awit at pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 15 to 16, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Then lastly, verses 11 to 14. Ang sabi ni John, tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyong-milyon at libu-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa apat na buhay na nilalang. Sa matatandang pinuno, umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kalwalatian, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng mga naroroon sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan, kalwalatian, kapangyarihan,
magpakilanman. Verse 14, sumagot ang apat na nilalang na buhay, Amen. At nagpatira pa ang matatandang pinuno at nagsisamba. Sa mga talatang ito, ang pagsamba ay lumalawak upang isama ang napakaraming milyong-milyong anghel at lahat ng nilikha ng Diyos o bawat nilalang. Kung paanong walang sino man sa buong nilikha ang karapat-dapat na buksan itong aklat, maliban sa kordero, nakita natin yan kanina, ngayon ay ang buong nilikha ay sumasamba sa napako sa krus ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang karapat-dapat. Siya ang katiyakan ng ating kaligtasan. Sa Kanya nakasalalay ang ating kaligtasan ito. Ang pagtanggap ni Kristo ng pagsamba kasama ng isang nakaupo sa trono ay nagpapakita ng Kanyang pagka-Diyos. Kaya nga sa nakita pa ni Juan na nung kausap niya ang anghel ng Panginoon, sabi sa Pahayag 19:10, nagpatira pa ako sa Kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y may aliping tulad mo at tulad ng iyong mga kapatid na nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo. Sapagkat ang pagpapatotoo tungkol kay Jesus ang diwa ng propesiya. Sa wakas, higit pa sa mga hangganan ng trono, tumataas ang paghahayag ng pagpupuri at pagpapahalaga mula sa buong nilikha sa isa sa nakaupo sa trono, ang Diyos Ama. At sa kordero, si Jesus na tunay na Diyos rin. Dito ay nakikita natin ang magandang pinagsama, yung blending na pinakita ni John, yung pagsamba sa Ama, makikita sa chapter 4. Hindi na natin yung binasa ng kanina, pero nandyan yan. At ang pagsamba sa anak, sa text natin na inaaral natin dito sa chapter 5, bilang tamang tugon ang mga buhay na nilalang ay nagsasabi na Amen at ang mga matatanda ay nagpatira pa at sumamba. Si Jesus, ang kordero ng Diyos, ay tanging karapat-dapat na magbukas ng aklat ng plano ng katubusan ng Diyos at tumanggap ng walang hanggang papuri at pagsamba dahil siya ang tagapagligtas at hari ng lahat. Try to reflect on that statement. Hindi pagkatapos na marinig natin yung sermon na ito, matatapos dito at pagkatapos paglabas natin na wala na. Patuloy nating pagbulayan ang katotohanan ni Kristo na karapat-dapat sa pagsamba. Nababaguhin ito ang ating buhay pagsunod sa Kanya. Sa anumang larangan, kabilang tayo, o sa trabaho man yan, o sa negosyo, pag negosyo mo yan, laging ipinapakita at nasasalamin sa iyong buhay bilang totoong nakipag-isa kay Kristo. Ang larawan niya bilang hari, bilang pari, bilang propeta sa mga tao. Mga kapatid at mga tagapakinig, purihin at sambahin natin si Jesus bilang ang tanging karapat-dapat. Magtiwala sa Kanyang plano ng pagtutubos. Sundin ng buong puso ang Kanyang mga utos. Ibahagi ang Kanyang mabuting balita ng pagliligtas. Kaya kung ikaw na nakikinig ngayon ay hindi pa si Jesucristo ang iyong hari, panalangin ko ay siya lamang ang iyong kilalanin at panampalatayanan sa iyong puso. At habang ngayon, at hinihintay natin ang Kanyang muling pagbabalik, maghihintay tayo na mga tagasunod niya na may buong pananabik sa Panginoon. Patuloy na umaasa sa lubos na gagawin niyang pagliligtas sa atin. Bagamat sasapitin natin ang samot-saring sufferings along the way ng ating journey sa pagsunod. Pero makakaasa tayo na ang ating hari ay namamahala sa ating buhay. Nagbibigay sa atin ng garantiya na yung buhay natin o identity natin ay tiyak kay Kristo. Hindi walang kabuluhan, kundi may tiyak na layunin at kakamtin natin yung buhay na inilaan niya patungo sa buhay na walang hanggan kasama ang ating manunubos. Let's pray. Panginoon, katulad din po ng aming nabasa kanina sa Philippians 2:6-11, si Jesucristo, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao.
At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, bilang tugon sa katotohanan niya ito, sa pangalan ni Jesus, narito kami na mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Tulad ng sinabi ng sulat na ito na Pilipos, kami ay luluhod at patuloy na magpupuri sa iyo, aming Jesus. Ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, patuloy na kilalanin ka bilang dakilang hari, marangyang hari, maluwalhating hari. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa iyong kalwatian. O banal na Espiritu, lahat po ng ito ay patuloy mong ilagay sa aming puso. Hindi mo lang hayaan na kami mamangha sa ginawa mo para sa amin na mga makasalanan. Higit pa ay magliwanag ito sa aming buhay na makikita at matitikman ng mundong ito. Ito man ay sa aming pamilya, sa mga kakilala naming tao, sa lahat ng nilalagay mo sa aming buhay. Patuloy na makita si Kristo na nagliliwanag sa aming puso bilang aming propeta, pari at hari ng aming buhay. Ang lahat po ng ito ay aming panalangin na may buong pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen.